Wala siyang silbi. Elena, isang palamuti lang si Ligaya sa bahay na ito. Huwag kang mag-alala. Makuha ko lang ang pirma niya sa mga huling dokumento ng resort. Itatapon ko na siya na parang basahang marumi. Ang bawat salitang binitawan ni Rafael ay tila mga laseta na unti-unting humihiwa sa katinoan ni Ligaya. Nakatayo siya sa likod ng mabigat na pintong nara ng kanilang oratoryo. Hawak ang puting belo na katatapos lang niyang burahan ng mga kamay. Buong magdamag niyang pinagpuyatan ang bawat tahi niyon. Iniisip ang kagalakan sa mukha ng kanyang anak na si Angel para sa unang komunyon nito ngayong araw. Ngunit ang bawat hibla ng pagmamahal na itinahi niya roon ay tila naging mga tinik na bumaon sa kanyang palad. Sa loob ng silid, narinig niya ang mahinang hagikgik ni Elena, ang pinsang itinuring niyang kapatid, ang babaeng pinatuloy niya sa kanilang tahanan nang mawalan ito ng trabaho. Are you sure? Rafael, baka naman, kapag umiyak na ang makadiyos mong asawa, ay lumambot na naman ang puso mo. Wika ni Elena sa tono ng pangungutya na kailanman ay hindi narinig ni Ligaya sa harap ng ibang tao. Hindi na ngayon, sweetheart. Sawa na ako sa pagiging perfect wife niya. Masyadong boring, masyadong banal, nakakasuffocate. Sagot ni Rafael na may kasamang tunog ng paghalik. Isang tunog na nagpabagsak sa mundo ni Ligaya. Ang mga kamay ni Ligaya na kanina lang ay maingat na humahawak sa belo ay nagsimulang manginig. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri hanggang sa umakyat ang pangangaligkig sa kanyang dibdib. Ang hangin sa koridor ay tila nawalan ng oxygen. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sipain ang pinto at kalad ka rin ang dalawa. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na hampas sa kanyang tadyang, masakit at nakakabingi. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Hindi na nagawa ni Ligaya na magtago. Tumambad sa kanya ang dalawang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Si Rafael, ang kanyang asawang maayos ang suot na barong, at si Elena, na suot ang pulang dress na lantarang humahamon sa kabanalan ng okasyon. Ligaya. Bulalas ni Rafael, ngunit walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, inis at pagkairita ang gumuhit sa mukha nito. Kanina ka pa ba riyan, si? Tanong ni Elena, sabay ayos ng kanyang buhok na tila walang anumang nangyari. Well, at least hindi ko na kailangang magpanggap na gusto ko ang luto mo. Bago pa man makasagot si Ligaya, isang matigas na tinig ang bumasag sa katahimikan mula sa kanyang likuran. Ano ang kaguluhang ito? May mga bisita sa labas. Ligaya. Bakit ganyan ang hitsura mo? Para kang namatayan. Ito si Doña Consolacion, ang kanyang biyenan. Ang matanda ay lumapit at tiningnan si Ligaya mula ulo hanggang paa ng may matinding pandidiri. Nakita ng matanda ang belo sa sahig na nabitawan na ni Ligaya. Mama, narinig ko sila. Niloloko nila ako. Si Rafael at si Elena. Pabulong na wika ni Ligaya. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Ngunit sa halip na yakap at pag-unawa, isang mabilis at malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Ligaya. Ang tunog ng palad ng matanda sa balat ni Ligaya ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Mas malakas pa sa tugtog ng simbahan sa kabilang kalsada. Tumahimik ka. Huwag mong gawan ng iskandalo ang anak ko sa harap ng mga Soriano. Bulyaw ni Doña Consolacion. Kung may pagkukulang si Rafael sa iyo, kasalanan mo yon dahil hindi mo siya kayang pasayahin. Isang kang inutil na asawa. Ligaya. Wala kang alam kundi ang magdasal at maglinis. Don't act like a victim here. Kung matalino ka, mananahimik ka at itutuloy natin ang party na ito. Napahawak si Ligaya sa kanyang namumulang pisngi. Ang hapdi ng sampal ay wala pa sa kalahati ng hapdi ng katotohanang mismong ang pamilyang pinagsilbihan niya ng 10 taon ang siyang nagbaon sa kanya sa hukay. Tumingin siya kay Rafael. Umaasang kahit katiting na awa ay makikita niya.
Ngunit tumalikod lamang ang kanyang asawa at inakbayan si Elena. Mag-ayos ka, Ligaya, malamig na utos ni Rafael. Ayaw kong makita ng mga investors na ganyan ang hitsura mo. At pagkatapos ng party, kailangan nating pag-usapan ang paglipat ng mga titulo ng lupa ni Lolo Alfonso. Ayaw mo naman sigurong pati si Angel ay madamay sa kahihiyang gagawin mo. 'Di ba? Naiwan si Ligaya na nakatayo sa gitna ng marangyang pasilyo ng mansyon ng mga Soriano. Ang bango ng mga sariwang bulaklak ng sampagita na inayos niya kaninang umaga ay tila naging amoy ng patay. Ang puting belo ni Angel ay marumi na sa sahig, natapakan ng sapatos ng kanyang biyenan. Sa kabilang dako ng mansyon, narinig niya ang tawanan ng mga bisita at ang masayang boses ng kanyang anak na si Angel, na walang kamalay-malay na ang kanyang ina ay unti-unti nang pinapatay sa loob ng sarili nitong tahanan. Bakit ang taong pinili mong mahalin ng buong puso ang siya palang magiging sanhi ng iyong pinakamatinding pagdurusa? May puwang pa ba ang katarungan sa mundong binuo mula sa mga kasinungalingan at pagtataksil? Diyos ko, nasaan ka noong binuo ko ang buhay ko sa paligid ng mga taong ang hangad lang pala ay wasakin ako? Ang katanungang ito ay paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Ligaya habang naglalakad siya sa ilalim ng langit na tila nakikiramay sa kanyang pagdurusa. Ang bawat butil ng ulan na bumabagsak sa kanyang katawan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit ang lamig ng gabi ay wala pa sa kalahati ng pamanhid na nararamdaman ng kanyang puso. Bitbit ang isang luma at basang bag na naglalaman ng iilang piraso ng damit. Ang kanyang mga yapak ay walang direksyon. Tila isang aninong pilit kumakawala sa sarili nitong dilim. Huminto siya sa harap ng malaking pintuan ng lumang simbahan sa Batangas. Ang lugar kung saan siya unang nangako ng katapatan kay Rafael, 10 taon na ang nakalilipas. Ang bango ng insenso at ang katahimikan ng banal na lugar ay tila isang yakap na matagal na niyang hinahanap. Sa gitna ng kadiliman ng altar, isang pamilyar na bulto ang lumapit sa kanya, si Padre Celo. Ang paring naging saksi sa lahat ng tawa at iyak ng kanyang pamilya. Ligaya, anak, anong nangyari sa iyo? Ang nag-aalalang tanong ng matanda habang mabilis na iniaabot ang isang tuyong kumot. Hindi nakasagot si Ligaya. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa bigat ng mga salitang hindi niya masambit. Ang tanging nagawa niya ay ang yumuko at hayaan ang kanyang mga luha na humalo sa tubig ulan na tumutulo mula sa kanyang buhok. Ang bawat hikbi ay tila isang piraso ng kanyang kaluluwa na unti-unting kumakalas. Father, wala na po akong matitirhan. Wala na po akong pamilya. Pabulong niyang wika. Ang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng hanging humahampas sa labas. Inakay siya ni Padre Celo patungo sa maliit na opisina ng parokya. Doon, mula sa isang lumang cabinet na gawa sa Nara, ay kinuha ng pari ang isang dilaw na sobre na may selyo ng wax, isang selyong matagal ng pamilyar sa mga mata ni Ligaya. Ito ang selyo ng kanyang lolo Alfonso. Ipinagkatiwala ito sa akin ng iyong lolo bago siya pumanaw. Ligaya. Ang bilin niya, ibigay ko lamang ito sa iyo sa sandaling maramdaman mong wala ka ng sandigan o sa oras na ang mga alon ng buhay ay tila lalamon na sa iyong pagkatao. Paliwanag ni Padre Celo habang iniaabot ang sobre. Sa sandaling mahawakan ni Ligaya ang papel, tila bumalik ang kanyang gunita sa mga hapon na magkasama silang naglalakad ng kanyang lolo sa dalampasigan ng kanilang resort. Naalala niya ang magagaspang na palad ng matanda at ang amoy ng tabako at dagat na laging nakadikit sa kamisa de chino nito. Tandaan mo, Ligaya, wika ng kanyang lolo sa kanyang alaala. Habang nakatanaw sa malawak na asul na karagatan, ang dagat ay maaaring maging mabangis, ngunit hinding-hindi nito kayang lunurin ang taong marunong makinig sa bulong ng hangin. Ang Soriano Heritage Resort ay hindi lang gusali at lupa,
Ito ay dugo at pawis ng ating mga ninuno. Protektahan mo ito. Nanginginig ang mga daliri ni Ligaya habang binubuksan ang sobre. Sa loob niyon ay isang sulat na sulat kamay at isang dokumentong may pirma ng isang notaryo publiko. Habang binabasa niya ang bawat salita, ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang paghinga ay tila tumigil. Hindi pala si Rafael ang may-ari ng resort. Ang lahat ng lupang kinatatayuan ng negosyo ng mga Soriano ay nakapangalan sa isang trust fund na tanging si Ligaya lamang ang may karapatang magmanat sa oras na siya ay maging malaya o sa oras na mapatunayang ang pamamahala rito ay hindi na naaayon sa dangal ng pamilya. Isang lihim na kasunduan ang ginawa ng kanyang lolo dahil noon pa man ay nakita na nito ang kasakiman sa mga mata ni Rafael at ng kanyang ina. Lolo, hikbi ni Ligaya. Habang hinahaplos ang pangalan ng matanda sa papel, ang amoy ng lumang papel ay tila nagbigay sa kanya ng lakas na akala niya ay tuluyan ng nawala. Isang init ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Isang init na hindi nanggagaling sa kumot, kundi sa pag-asang muling nabuhay. Ang huling bahagi ng liham ay tila isang utos mula sa kabilang buhay. Huwag mong hayaang lamunin sila ng dagat. Ligaya, bawiin mo ang sa iyo. Hanapin mo si Attorney Vicente, ang taong magiging kalasag mo sa labanang ito. Itinupi ni Ligaya ang liham at napatitig sa krusipiho sa dingding. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng pagkatalo ay dahan-dahang nagkaroon ng kakaibang liwanag. Hindi na siya ang basahang itatapon na lang ni Rafael. Hindi na siya ang perfect wife na tatahimik na lang sa isang sulok habang dinudurog ang kanyang pagkatao. Sa gitna ng katahimikan ng simbahan, isang pangako ang binuo ni Ligaya sa kanyang sarili. Isang pangakong mas matibay pa sa anumang bagyong darating. Bakit pinili ng kanyang lolo na itago ang katotohanan ito sa loob ng maraming taon? At sino si Attorney Vicente, ang lalaking sinasabing magiging tanging pag-asa niya sa gitna ng mundong puno ng mga lobong nagpapanggap na tupa? Nabalik lamang ang diwa ni Ligaya nang marinig niya ang malakas na kulog sa labas. Tumingin siya kay Padre Celo at sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, isang matatag na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Father, kailangan ko pong mahanap si Attorney Vicente sa lalong madaling panahon. Wika niya na may determinasyon. Ngunit sa labas ng simbahan, sa gitna ng madilim na kalsada, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumadaan. Sa loob nito, isang pares ng mga mata ang nakamasid sa bawat galaw ni Ligaya. Naghihintay ng tamang pagkakataon upang tuluyang putulin ang anumang pag-asa na binalak niyang buuin. Ang bawat kuskos ng sabon sa magaspang na tela ay tila pagtatangkang burahin ang sarili kong kahihiyan. Ngunit kahit anong kuskos ang gawin ko, ang dumi ng kanilang pagtataksil ay nananatiling nakakapit sa aking balat. Ang mga kamay ni Ligaya, na dati ay makinis at laging amoy sampagita, ngayon ay namamaga at punong-puno ng kalyo mula sa maghapong paglalaba. Sa loob ng isang maliit na paupahan sa gilid ng riles, kung saan ang tanging musika ay ang ingay ng dumadaang tren at ang tulo ng gripo, doon niya itinatago ang kanyang gumuguhong mundo. Ang bawat piga niya sa mabigat na kumot ay tila pagpiga sa sarili niyang puso masakit, pagod, at tila wala nang ilalabas na luha. Mula sa maliit at maingay na telebisyon ng kanyang kapitbahay, umaling-aungaw ang isang balita na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang marangyang selebrasyon ang ginanap kagabi sa Soriano Heritage Resort para sa paglulunsad ng bagong wing nito. Kitang-kita ang tamis ng pagmamahalan ni na Rafael Soriano at ng kanyang partner na si Elena, na tinaguri ang bagong mukha ng hospitality sa Batangas. Napako ang paningin ni Ligaya sa screen. Nakita niya si Rafael, suot ang isang mamahaling Amerikana, habang nakayakap sa baywang ni Elena na kumikinang sa kanyang diamanting kwintas. Ang bawat ngiti nila ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang mukha. Sila ay nagpapakasasa sa karangyaan habang siya ay nagbibilang ng barya para lamang may maipambili ng isang pirasong tuyo. Ang mas masakit pa rito,
Naalala ni Ligaya ang kanyang pagtatangka noong isang araw na makita ang kanyang anak na si Angel sa gate ng eskwelahan. Hindi pa siya nakakalapit ay hinarang na siya ng dalawang malalaking bodyguard na inupahan ni Doña Consolacion. Umalis ka na rito, Aling Ligaya. May utos ang Donya na huwag kang palapitin sa bata. Ayaw naming gumamit ng dahas, kaya kusa ka ng lumayo. Ang malamig na sabi ng isa sa mga lalaki habang tinutulak siya palayo sa harap ng ibang mga magulang, ang kahihiyang iyon ay mas masakit pa sa gutom. Ang makita ang sarili mong anak sa malayo ngunit hindi mo man lang mahawakan ang kamay nito ay isang uri ng parusa na tila mas masama pa sa kamatayan. Dahan-dahang binalik ni Ligaya ang kanyang atensyon sa kanyang kinakain, isang maliit na pinggan ng malamig na kanin at isang pirasong tuyo na hinati-hati niya para tumagal hanggang sa susunod na kainan. Ang bawat subo niya ay may kasamang pait. Sino ang mag-aakala na ang tunay na tagapagmana ng pinakamalaking resort sa lalawigan ay nagtitiyaga sa ganitong uri ng buhay? Kinuha niya ang isang lukot na litrato ni Angel mula sa kanyang bulsa. Ito na lamang ang tanging kayamanan na natitira sa kanya. Hinaplos niya ang mukha ng bata at sa sandaling iyon, ang amoy ng sabon sa kanyang mga kamay ay tila naglaho. Napalitan ng pamilyar na amoy ng kanyang anak. Konting tiis lang. Angel, babawiin ka ni Mama. Babawiin ko ang lahat ng sa atin. Bulong niya sa hangin habang ang isang butil ng luha ay pumatak sa litrato. Naalala rin niya ang mukha ni Mang Carding, ang matandang accountant ng resort na nakasabay niya sa palengke kaninang umaga. Imbes na bumati, ay mabilis itong umiwas ng tingin at tila takot na makita silang magkausap. May alam si Mang Carding, sigurado si Ligaya. Ang mga mata ng matanda ay puno ng lihim at pangamba. Tila may gustong sabihin, ngunit may nakabara sa kanyang lalamunan. Habang iniisip ang mga susunod na hakbang, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang karaniwang ingay ng mga batang naglalaro sa labas ay biglang naputol. Isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanyang barong-barong. Ang kintab ng sasakyang iyon ay hindi nararapat sa putikang daan ng pook na iyon. Bumukas ang pinto at isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa semento ay tila isang babala, isang ritmong mabigat at puno ng awtoridad. Hindi gumalaw si Ligaya. Pinanood niya ang lalaki habang papalapit ito sa kanyang pintuan. Ang bawat hakbang nito ay nagpapakaba sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay niyon ay ang isang kakaibang pakiramdam ng pag-asa. Sino ang lalaking ito na naglakas loob na pasukin ang kanyang mundo ng kahirapan? At ito na kaya ang simula ng katuparan ng liham ng kanyang lolo Alfonso. Ang tunog ng sapatos ng lalaki ay tumigil mismo sa harap ni Ligaya. Tumingala siya at sinalubong ang mga mata nito, mga matang puno ng talino at tila nakakabasa ng kaluluwa. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin. Minsan, nakatago ito sa likod ng isang taong hindi mo akalaing magiging huling sandigan ng iyong pagkatao. Nanatiling nakatayo si Ligaya sa harap ng kanyang barong-barong. Ang mga kamay na basa pa ng sabon ay pilit niyang pinupunasan sa kanyang lumang duster. Ang lalaking nasa kanyang harap ay tila isang estranghero mula sa ibang planeta malinis, kagalang-galang, at may dalang awtoridad na hindi kayang tapatan ng anumang dumi sa paligid ng riles. Ang kintab ng sapatos nito ay sumasalamin sa putik sa paanan ni Ligaya, isang masakit na paalala ng agwat ng kanilang mundo. Mrs. Ligaya Soriano, ang tanong ng lalaki. Ang boses nito ay baritono, malalim at may kasamang respeto na matagal nang hindi naririnig ni Ligaya. Ako si Attorney Vicente. Pinahanap kita dahil sa utos ng iyong lolo Alfonso. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang lolo ay tila isang kuryenteng gumapang sa buong katawan ni Ligaya. Ang pangangatal ng kanyang mga tuhod ay hindi na niya naitago. Dahan-dahan niyang pinatuloy ang abogado sa loob ng kanyang maliit na espasyo.
kung saan ang tanging upuan ay isang lumang silya na may uka-uka na ang kahoy. Hindi nagtagal. May isa pang aninong sumulpot sa pintuan. Halos mapatili si Ligaya nang makilala ito si Mang Carding. Ang matandang accountant ng resort na kaninang umaga lang ay umiiwas sa kanya sa palengke. Ngunit ngayon, ang mukha nito ay hindi na puno ng takot, kundi ng labis na pagsisisi. Ligaya, patawarin mo ako, ang bungad ni Mang Carding. Ang boses nito ay gumaralgal habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Pinagbantaan ako ni Rafael. Sabi niya, papatayin niya ang pamilya ko kung hindi ko pipirmahan ang mga pekeng dokumentong nagsasabing binenta mo na ang iyong karapatan sa lupain ni Don Alfonso. Inilapag ni Attorney Vicente ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesang kahoy. Binuksan niya ito at tumambad kay Ligaya ang mga dokumentong may mga pirma na halatang ginaya lamang. Ang bawat pahina ay tila isang ebidensya ng isang planadong pagpatay sa kanyang dangal. Niloko kanila Ligaya, wika ni Attorney Vicente habang itinuturo ang isang partikular na kontrata. Ginamit nila ang iyong kahinaan at ang iyong pagiging masunurin para dahan-dahang nakawin ang iyong pamana. Ngunit ang hindi nila alam, may mga dokumentong itinago si Don Alfonso na tanging kami lang ni Mang Carding ang nakakaalam. Naramdaman ni Ligaya ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang galit na kanina ay nakabaon sa ilalim ng kanyang pagod ay biglang sumabog. Ang bawat sakripisyo niya para kay Rafael. Ang bawat gabing hindi siya natulog para pagsilbihan ng biyenang wala namang ginawa kundi maliitin siya. Ang lahat ng iyon ay naging lason sa kanyang sistema. Anong balak nating gawin? Tanong ni Ligaya. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Ito ay naging matigas, tila bakal na dumaan sa apoy. Kailangan nating bumalik sa loob, Ligaya. Ang sagot ni Vicente. Ngunit hindi bilang ang kawawang asawa na pinalayas nila. Kailangan mong pumasok nang hindi nila nalalaman ang iyong tunay na pakay. Kailangan nating makuha ang mga orihinal na ledger na nasa lihim na opisina ng iyong lolo sa loob ng resort. Dahan-dahang kinuha ni Mang Carding ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Isang gintong susi na may nakaukit na letrang S. Ang kislap nito sa ilalim ng aandap-andap na bombilya ay tila isang bituin sa gitna ng madilim na gabi. Ito ang susi sa lihim na pinto sa likod ng aklatan ni Don Alfonso. Bulong ni Mang Carding habang inilalagay ito sa palad ni Ligaya. Ikaw lang ang may karapatang humawak nito. Naramdaman ni Ligaya ang bigat ng susing iyon. Ito ay hindi lamang piraso ng metal. Ito ang kanyang pag-asa, ang kanyang armas, at ang kanyang katarungan. Ang bawat uka nito ay tila nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Handa ka na bang bawiin ang korona mo? Ligaya kingingi. Ang hamon ni Attorney Vicente. Ang kanyang mga mata ay naghihintay ng kasagutan. Tumingin si Ligaya sa gintong susi sa kanyang palad. Pagkatapos ay sa kanyang mga kamay na puno ng kalyo. Ang imahe ni Rafael at Elena na nagtatawanan sa TV ay muling gumuhit sa kanyang isipan. Kasunod ang tinig ng kanyang anak na si Angel na tumatawag sa kanya. Handa na ako. Ang sagot ni Ligaya. Ang kanyang boses ay tila ang tunog ng papalapit na bagyo mahinahon, ngunit may dalang hindi mapigilang puwersa. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Ano ang tunay na kinalaman ng pamilya ni Elena sa pagbagsak ng resort ng kanyang lolo noon? Mayroon pa bang mas malalim na lihim na nakabaon sa ilalim ng mga pundasyon ng Soriano Heritage Resort? Ang kislap ng gintong susi ay tila naging isang paalala na ang bawat pinto na isinara sa kanya ay may kaukulang paraan upang muling mabuksan. Kahit na ang kapalit nito ay isang mapanganib na laro sa loob ng kuta ng mga kaaway. Sen.
Ang pinakamatulis na patalim ay hindi nagmumula sa kamay ng isang kaaway, kundi sa mga daliri ng sarili mong kadugo na hinaplos mo ng pagmamahal noong sila ay wala pa sa mundong ito. Ang bawat hakbang ni Ligaya patungo sa madilim at mabahong eskinita sa likod ng isang pasugalan ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Hawak niya sa kanyang nanginginig na kamay ang isang pirasong papel, ang kopya ng kontratang ibinigay ni attorney Vicente, kung saan malinaw na nakasulat ang pangalan ng kanyang bunsong kapatid na si Daniel bilang saksi sa paglilipat ng ari-arian. Sariwa pa sa alaala ni Ligaya ang mga gabi noong bata pa sila. Kung paano siya nagdoble kayod sa pagtitinda ng kakanin at paglalaba para lamang may maipambayad sa matrikula ni Daniel. Pinili niyang huminto sa pag-aaral. Pinili niyang kalimutan ang sariling pangarap para lamang masiguro na ang kanyang kapatid ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Ang bawat sentimong kinita niya ay may kasamang dugo at pawis. Lahat ay inialay niya sa dambana ng kinabukasan ng kanyang kapatid. Ngunit ngayon, ang kapatid na iyon ang siyang humukay ng sarili niyang libingan. Nakita niya si Daniel na nakasandal sa isang madungis na pader. Tila balisa at paulit-ulit na tumitingin sa paligid. Ang kanyang guwapong mukha ay nabahiran na ng bisyo. Ang mga mata ay puno ng takot na tanging ang mga taong may itinatagong malaking kasalanan lamang ang nakakaramdam. Daniel, ang tawag ni Ligaya. Ang kanyang boses ay hindi sumigaw. Ngunit ang lamig niyon ay sapat na upang mapatigil ang lahat ng ingay sa paligid. Halos mapatalon si Daniel sa gulat. Nang makita niya ang kanyang ate, ang unang instinct niya ay tumakbo. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nabaon sa semento nang makita ang hawak na papel ni Ligaya. Ate, anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Daniel. Ang kanyang mga mata ay pilit umiiwas sa matatalim na titig ni Ligaya. Bakit? Daniel, bakit mo nagawa ito sa akin? Ang bawat salita ni Ligaya ay may kasamang hapdi na tila isang latay sa likod. Pinagkatiwalaan kita. Ikaw ang tanging pamilya na inakala kong naiwan sa akin. Pero ibinenta mo ako kay Rafael para lang sa utang mo sa sugal. Biglang bumagsak ang balikat ni Daniel. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng kanyang ate. Sa gitna ng maruming lupa ng eskinita, ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumatama sa semento ay tila isang pag-amin ng pagkatalo. Patawarin mo ako, ate. Pinagbantaan ako ni Rafael. Sabi niya, kung hindi ako pipirma, ipakukulong niya ako dahil sa mga utang ko. Natakot ako. Ate, wala akong ibang matakbuhan. Hikbi ni Daniel, habang ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa putik. Alam kong wala akong kwentang kapatid. Patayin mo na lang ako, ate. Mas mabuti pang mamatay kaysa makitang naghihirap ka dahil sa akin. Naramdaman ni Ligaya ang pagkirot ng kanyang dibdib. Gusto niyang saktan ang kanyang kapatid. Gusto niyang isumbat ang lahat ng kanyang sakripisyo. Ngunit nang makita niya ang pagkadurog ni Daniel, ang pusong ina ay muling nanaig. Ang galit ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumayo ka riyan, Daniel. Utos ni Ligaya habang pinupunasan ang sariling luha gamit ang dulo ng kanyang luma at kupas na panyo. Ang pag-iyak mo ay hindi mababawi ang pinsalang ginawa mo. Pero kung gusto mong bumawi, gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Tumingala si Daniel. May bakas ng pag-asa sa kanyang mga mata. Gagawin ko ang lahat. Ate, kahit ano, babalik ka sa mansyon ng mga Soriano, simula ni Ligaya. Ang kanyang boses ay puno ng autoridad. Magpapanggap ka na loyal ka pa rin kay Rafael. Ikaw ang magiging mga mata at tainga ko sa loob. Lahat ng galaw ni na Elena at Rafael, lahat ng dokumentong pipirmahan nila, kailangang malaman ko. Ito na ang huling pagkakataon mo para patunayan na may dumadaloy pa ring dangal sa iyong mga ugat. Isang kasunduan ang nabuo sa dilim. Isang alyansa ng dalawang pusong pinagkaitan at nagkamali na pinag-isa ng pagnanais
para sa katarungan. Ngunit hindi nila alam, sa di kalayuan, sa loob ng isang nakaparadang sasakyan, isang bintana ang dahan-dahang bumaba. Ang kislap ang isang camera lens ay sumalamin sa ilaw ng poste ng kalsada. Si Elena, na may suot na madilim na salamin, ay nakamasid ng may mapang-uyam ng ngiti. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na idinial ang numero ni Rafael. Sweetheart, mukhang may maliit na daga tayong kailangang huliin bago pa siya makagawa ng butas sa ating plano. Ang tunog ng pag-andar ng sasakyan ni Elena ay tila isang babala na ang bagyong hinaharap ni Ligaya ay hindi pa tapos. Sa halip, ito ay nagsisimula pa lamang lumakas. Patawarin nga ba ni Ligaya ang kanyang kapatid dahil sa pagmamahal? O ginagamit lang niya ito bilang kasangkapan sa kanyang paghihiganti? At ano ang gagawin ni na Elena at Rafael ngayong alam na nilang ang biktima ay nagsisimula ng lumaban? Ang kislap ng panyo ni Ligaya na naiwan sa lupa ay tila isang tanda na ang bawat pagluha ay may katumbas na pagbabayad. Angel, sabihin mo, Mama Elena, hindi ba tinuruan ka ng nanay mong pulubi ng tamang asal bago siya lumayas? Ang tinig ni Elena ay kasing talim ng labaha habang nakaupo siya sa harap ng vanity mirror. Tinitignan ang kanyang sarili habang sinusuklay ang buhok ni Angel. Ang bawat hila ng suklay ay tila sinasadya niyang diinan, dahilan upang mapangiwi ang bata sa sakit. Ngunit si Angel, na namumugto ang mga mata, ay nanatiling tahimik at nakayuko. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom sa kanyang bestida. Hindi ko po kayo mama. Ang mama ko ay si Ligaya. Pabulong na sagot ni Angel. Ang boses ay nanginginig sa takot, ngunit puno ng paninindigan. Isang malakas na tunog ng suklay na ibinagsak sa mesa ang bumasag sa katahimikan ng silid. Wala na ang nanay mo. Iniwan ka na niya dahil wala siyang kwenta. Mula ngayon, ako na ang susundin mo sa bahay na ito. Sigaw ni Elena. Ang kanyang mukha na dati ay maamo ay tila naging isang maskara ng kasamaan. Sa labas ng silid, sa gitna ng malawak at marangyang koridor ng Soriano Heritage Resort, isang babaeng nakasuot ng uniforme ng janitress ang mahigpit na nakahawak sa kanyang mop. Si Ligaya iyon. Nakatungo siya. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang asul na face mask at isang lumang sombrero. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pait. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Elena ay tila mga lason na bumabaon sa kanyang puso. Ang miron ng kapalaran ay sadyang mapaglaro. Siya na tunay na nagmamay-ari ng lupang ito ay narito ngayon. Naglilinis ng sahig na dinudumihan ng mga taong nagnakaw ng kanyang buhay. Ang amoy ng matapang na chemical ng chlorine ay humahapdi sa kanyang ilong. Ngunit mas masakit ang hapdi sa kanyang dibdib habang naririnig ang paghikbi ng kanyang anak sa loob ng silid. Maya-maya pa ay lumabas si Doña Consolacion mula sa kabilang kwarto. Suot ang kanyang mamahaling robe na gawa sa seda. Elena, hayaan mo na ang batang iyan. Halika rito at tignan mo itong bagong alahas na binili ni Rafael para sa iyo. Galing iyan sa huling benta ng mga ari-arian sa tabing dagat. Talaga po. Mama, napakabait talaga ni Rafael. Sagot ni Elena. Ang boses ay biglang naging matamis na parang pulot habang lumalabas ng silid at humahalik sa pisngi ng matanda. Sabi ko naman sa inyo, mas magiging masaya ang pamilyang ito kung wala ng sagabal. Nanatiling nakayuko si Ligaya habang naglalakad ang dalawang babae sa kanyang harapan. Ang kislap ng diamanting kwintas ni Elena ay sumilaw sa kanyang paningin. Iyon ang perang dapat ay para sa pag-aaral ni Angel. Iyon ang pawis ng kanyang lolo na ngayon ay nilulustay ng isang ahas nang masigurong wala na ang dalawa. Mabilis na lumapit si Ligaya sa bahagyang nakabukas na pinto ng silid ni Angel. Nakita niya ang kanyang anak na nakaupo sa gilid ng kama. Yakap ang isang lumang manika. Angel! Mahinang tawag ni Ligaya. Lumingon ang bata. Nanlaki ang mga mata ni Angel nang makilala ang mga mata ng kanyang ina sa likod ng maskara.
Tatakbo sana ang bata patungo sa kanya. Ngunit mabilis na sumenya si Ligaya na tumahimik. Ang sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata ay tila tumigil ang mundo. Walang salita. Tanging ang malalim na pangungulila at pagmamahal ang dumaloy sa pagitan nila. Mama, pabulong na wika ni Angel. Ang kanyang labi ay bumuo ng salita, ngunit walang tunog na lumabas. Ngunit ang sandaling iyon ay mabilis na naputol nang marinig ni Ligaya ang tunog ng mabibigat na hakbang ng sapatos mula sa dulo ng pasilyo. Ang amoy ng pamilyar na pabango ni Rafael, isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngunit ngayon ay nagdudulot ng pandidiri, ay unti-unting lumalapit. Mabilis na tumalikod si Ligaya at itinuloy ang pagmumop sa sahig. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. 1 pulgada na lamang ang distansya nang dumaan si Rafael sa kanyang likuran. Ramdam ni Ligaya ang init ng presensya ng kanyang asawa. Ang lalaking nangako na poprotektahan siya, ngunit ngayon ay siya mismong mamatay tao ng kanyang kaligayahan. Hoy, janitress, tawag ni Rafael. Tumigil ang mundo ni Ligaya. Nanigas ang kanyang buong katawan. Hindi siya lumingon. Nanatili siyang nakayuko habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa hawakan ng mop. Ayusin mo ang paglilinis dito. Ayaw ni Elena ng may alikabok sa tapat ng kwarto niya. Kung hindi, tatanggalin kita sa trabaho. Ang malamig na utos ni Rafael bago ito tuluyang pumasok sa silid ni Elena. Nakahinga ng malalim si Ligaya nang marinig ang pagsara ng pinto. Ang pawis sa kanyang noo ay malamig, at ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Ngunit bago siya umalis, napansin niya ang isang bagay. Si Angel ay may kinukuha sa ilalim ng kama ni Elena, isang maliit na itim na notebook na tila itinago roon. Ano ang nilalaman ng notebook na yon na kailangang itago ni Elena? Ito na kaya ang susi upang mabunyag ang lahat ng kasinungalingan ng kanyang pinsan. Sa gitna ng panganib na mahuli, isang panibagong misyon ang nabuo sa isip ni Ligaya. Hindi siya aalis sa resort na ito nang hindi nakukuha ang katotohanan. Ang maskara ni Elena ay kailangang matanggal kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang sariling kaligtasan. Bakit pilit na itinatago ni Elena ang notebook na iyon? At hanggang kailan kayang magpanggap ni Ligaya sa ilalim ng ilong ng kanyang mga kaaway? Ang tunog ng ulan na nagsisimulang pumatak sa bubungan ng resort ay tila isang hudyat. Ang luha ng langit ay malapit ng maging isang baha na tatangay sa lahat ng kasamaan. Ang bawat kislap ng kristal na chandelier sa lobby ng resort ay tila isang mapanlinlang na bituin. Sa labas ay mukhang maningning, ngunit sa loob ay unti-unti nang nagkakalamat ang pundasyon ng lahat. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Rafael ay binasag ng isang malakas na tunog ng mga papel na ibinato sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga folder ay tila isang babala ng paparating na gulo. Si Rafael, napawisan ng noo at magulo ang suot na barong, ay hindi na mapakali habang tinititigan ang kanyang bank statement. Nasaan ang 5 milyong piso? Elena, sabi mo, gagamitin natin iyon para sa renovation ng bagong wing. Pero bakit napunta sa isang personal account sa labas ng bansa? Ang galit na tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. Ang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa kanyang kinakasama. Si Elena, na abala sa pagtitig sa kanyang bagong gawang kuko, ay dahan-dahang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng takot. Sa halip ay puno ito ng pagmamalaki. Huwag mo akong pagbintangan, Rafael. Pareho nating alam na kailangan nating magtabi para sa sarili nating seguridad. Paano kung biglang bumagsak ang resort na ito? Hahayaan mo ba akong maghirap uli? Pero hindi pa tayo tapos sa mga utang sa supplier. At ang mga empleyado, 3 linggo na silang hindi napapasweldo. Sigaw ni Rafael habang hinahampas ang kanyang mesa. Ang bawat salita niya ay tila sumasalamin sa kawalang bahala na dati ay hindi niya nararamdaman. Sa labas ng opisina,
sa madilim na sulok ng pasilyo, naroon si Ligaya. Hawak niya ang kanyang basahan, pilit na nagpupunas ng pader habang nakikinig sa bawat salitang lumalabas sa silid. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa likod ng kanyang asul na maskara. Ang kasakiman ni na Rafael at Elena ang siyang magiging sarili nilang bitag. Ang tiwala na dati ay nagbubuklod sa kanila ay tila isang kristal na ngayon ay may malalalim na lamat na. Nabalik ang diwa ni Ligaya nang makita niya si Mang Carding na palihim na sumusenyas sa kanya mula sa dulo ng hagdanan. Mabilis siyang kumilos at sumunod sa matanda patungo sa isang tagong bahagi ng garden, kung saan ang ingay ng mga alon ay sapat na upang itago ang kanilang usapan. Doon ay naghihintay si Attorney Vicente. Ang abogado ay may hawak na isang manipis na tablet. Ipinapakita ang mga graph ng stock market at mga transaction ng resort. Ligaya, nasa atin na ang 40% ng mga shares na ibinenta ni Rafael ng patago para pambayad sa kanyang mga utang sa sugal. Bulong ni Vicente. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Sa tulong ng mga dating kaibigan ng iyong lolo Alfonso, unti-unti na nating nakukuha ang kontrol. Hindi nila alam na ang misteryosong investor na bumibili ng kanilang mga shares ay walang iba kundi ikaw. Naramdaman ni Ligaya ang isang kakaibang pakiramdam ng tagumpay. Hindi ito ang tagumpay na nakabase sa galit, kundi sa katarungan. Gusto kong malaman nila na ang bawat lupang kinuha nila sa akin ay babalik sa ilalim ng aking pangalan. Pero kailangan nating mag-ingat. Alam kong may mas malalim pang plano si Elena. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, dahan-dahang naglakad si Ligaya patungo sa dalampasigan. Ang hanging dagat ay humahalik sa kanyang pisngi, nagdadala ng amoy ng asin at kalayaan. Huminto siya sa tapat ng malalaking alon na humahampas sa mga bato. Ang sandaling iyon ang kanyang golden moment. Itinayo niya ang kanyang likod. Dinama ang bawat hampas ng hangin at ipinikit ang kanyang mga mata. Naalala niya ang kanyang lolo na nagsabing, ang dagat ay hindi kailanman nagsisinungaling. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang janitress na may maruming uniforme. Siya ang babaeng naghahanda para sa isang bagyo na wawasak sa kuta ng mga taksil. Lolo, naririnig mo ba ang mga alon malapit na silang sumuko sa akin? Bulong ni Ligaya sa hangin. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang malakas na tunog ng pagbasag ng florera mula sa loob ng mansyon. Sinundan ito ng isang malakas na sigaw ni Rafael na tila nawawala sa sariling katinuan. Mabilis na bumalik si Ligaya sa loob at nakita ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Si Rafael ay nakatayo sa gitna ng sala. Hawak ang isang puting sobre na kararating lang sa pamamagitan ng isang courier. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng labis. Sino ito? Sino ang gumagawa nito sa akin? Sigaw ni Rafael habang ipinapakita ang subpena sa harap ni Doña Consolacion at Elena na kakarating lang. Isang kaso ng corporate fraud at malversation of funds ang isinampa laban sa kanya. At ang pinakamasakit na bahagi, ang naghain ng demanda ay isang hindi pangalanang major shareholder ng Soriano Heritage Resort. Elena, akala ko ba maayos ang lahat? Akala ko ba kontrolado mo ang mga records? Galit na bulyaw ni Rafael sa kanyang kinakasama. Si Elena ay napaurong. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na ngayon lang nakita ni Ligaya. Ang maskara ng pagiging matapang ni Elena ay tila natunaw sa isang sandali. Sino ang naglakas loob na maghain ng demanda sa gitna ng kanilang selebrasyon? At paano nalaman ng shareholder na ito ang mga lihim na transaksyon na tanging sina Rafael at Elena lamang ang dapat na nakakaalam? Ang tunog ng pagbagsak ng isa pang gamit sa sahig ay tila isang hudyat na ang mundo ng mga Soriano ay nagsisimula na talagang gumuho. Sa dilim, nanatiling nakatayo si Ligaya. Pinapanood ang kanyang mga kaaway na dahan-dahang kinakain ng kanilang sariling mga kasalanan. Ang bawat paglunok ng pagkain sa hapagkainan ng mga Soriano ay tila paglunok ng bubog matalim, masakit, at nakakasuwal sa sikmura.
Sa gitna ng marangyang dining room na pinalalamutian ng mga gintong kandelabra, ang katahimikan ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang sumasakal sa lahat ng naroon. Si Doña Consolacion ay pilit na hinihiwa ang kanyang steak, ngunit ang kalansing ng kanyang kutsara at tinidor sa mamahaling porselana ay nagpapakita ng panginginig ng kanyang mga kamay. Sa kabilang dako, si Rafael ay nakatitig lamang sa kanyang baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na bilog dahil sa puyat at takot. Kailangan nating maging matatag bukas. Ang basag na tinig ni Doña Consolacion. Isang malaking pagkakamali ang supina na iyon. Kayang-kaya nating paikutin ang mga board members. Tayo ang mga Soriano. Hindi tayo basta-basta matitibag ng kung sinong shareholder lang. Hindi nyo naiintindihan. Mama, ang mahinang tugon ni Rafael. Ang boses ay puno ng desperasyon. Ang taong ito, alam niya ang bawat butas. Alam niya ang bawat sentimong inilipat ko sa account ni Elena. Si Elena, na kanina pa hindi kumakain, ay biglang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mukha ay puno ng paghihinala. Bakit ako lang ang binabanggit mo, Rafael? Kasama ka sa bawat pirma. Huwag mong isipin na hahayaan kitang itapon ako sa riles para lang iligtas ang sarili mo. Sa gilid ng silid, nakatayo si Daniel, ang kapatid ni Ligaya, na nagkukunwaring nag-aayos ng mga inumin. Ang bawat salita, ang bawat galaw ng mga Soriano ay itinatala niya sa kanyang isipan. Nakita niya ang palihim na paghagip ni Rafael sa kanyang bulsa. Tila may kinakapa ang susi ng vault kung saan nakatago ang mga pasaporte at ang perang itinakas nito mula sa resort. Pagkatapos ng hapunan, sinundan ni Daniel si Rafael patungo sa library. Doon, sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto, narinig niya ang katotohanang wawasak sa huling hibla ng tiwala ni Elena. Ihanda mo ang sasakyan bukas pagkatapos ng meeting. Ang utos ni Rafael sa kanyang private security sa telepono. Hindi ko isasama si Elena. Iiwan ko ang lahat ng ebidensya sa desk niya. Siya ang babagsak sa lahat ng ito habang nasa Singapore na ako. Isang ticket lang ang binili ko. Ang mahalaga ay makatakas ako bago pa mag-freeze ang lahat ng accounts. Halos mapasinghap si Daniel. Ang lason ng kataksilan ni Rafael ay wala palang pinipili maging ang babaeng ipinalit nito kay Ligaya ay nakatakdaring ilaglag sa oras na gumuho ang kuta. Mabilis na lumabas si Daniel sa mansyon at tinahak ang madilim na bahagi ng garden kung saan naghihintay si Ligaya sa ilalim ng isang lumang puno ng mangga. Nang marinig ni Ligaya ang ulat ng kanyang kapatid, hindi siya nagulat. Alam niya ang band chat ni Rafael. Ang lalaking kayang magtapon ng asawa at anak ay kaya ring magtapon ng sinumang magiging hadlang sa kanyang kaligtasan. Hayaan mo siyang mag-isip na makakatakas siya. Daniel, wika ni Ligaya. Ang kanyang tinig sa gitna ng kadiliman ay tila tunog ng isang humahagupit na hanging amihan malamig ngunit matatag. Bukas, sa harap ng lahat, doon natin puputulin ang kanyang mga pakpak. Bumalik si Ligaya sa kanyang tinutuluyan. Ito na ang huling gabi na siya ay matutulog bilang isang janitress, bilang isang biktima. Kinuha niya ang isang malaking box mula sa ilalim ng kanyang higaan. Sa loob niyon ay isang pulang bestida, isang kulay na kailanman ay hindi niya isinuot dahil sabi ni Doña Consolacion ay masyadong palaban para sa isang asawa. Hinaplos ni Ligaya ang tela. Ang kanyang golden moment ay dumating nang humarap siya sa isang maliit na salamin. Hindi na niya nakikita ang pagod na babaeng naglalaba sa riles. Nakikita niya sa kanyang sariling mga mata ang tapang ng kanyang lolo Alfonso at ang dangal ng kanyang ina. Ang kanyang refleksyon ay tila isang estranghero na matagal na niyang dapat nakilala. Angel, anak, bukas, makikita mo ang tunay na lakas ng iyong mama. Bulong niya sa sarili habang ang kanyang mga daliri ay humahawak sa gintong susing ibinigay ni Mang Carding. Kinabukasan, ang sikat ng araw sa Batangas ay tila mas matalim
kaysa sa dati. Sa harap ng Soriano Heritage Resort, ang mga sasakyan ng mga board members ay isa-isang dumarating. Ang tension sa hangin ay tila isang kwerdas na malapit ng maputol. Sa pintuan ng malaking boardroom, huminto si Ligaya. Ang kanyang pulang bestida ay sumasalamin sa sikat ng araw, tila isang apoy sa gitna ng puting gusali. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa marmol na sahig ay nagbibigay ng isang ritmong puno ng katarungan. Ang mga gwardiyang dati ay nagtaboy sa kanya ay napako sa kanilang kinatatayuan. Hindi dahil sa utos, kundi dahil sa autoridad na bumabalot sa kanyang pagkatao. Oras na. Ang huling bulong ni Ligaya bago niya itinulak ang mabigat na pinto ng boardroom. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong silid, na naging sanhi ng paglingon ng lahat ng naroon. Ang gulat sa mukha ni Rafael, ang pangangatal ng labi ni Elena, at ang galit sa mga mata ni Doña Consolacion ay tila isang litrato na kailanman ay hindi makakalimutan ni Ligaya, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang katanungan ang nananatiling nakabitin sa hangin. Ano ang gagawin ni Ligaya kapag inilabas na ni Rafael ang kanyang huling alas? At sasama ba si Angel sa kanyang ina? O mas pipiliin ang amang pilit pa ring nagmamanipula sa kanyang murang isipan? Ang kislap ng mga mata ni Ligaya ay tila isang babala na ang tunay na paghuhukom ay hindi pa tapos. Sa halip, ito ay kasisimula pa lamang. Ang katarungan ay parang isang malaking alon sa gitna ng dagat. Maaaring matagal bago ito dumating sa pampang. Ngunit kapag ito ay humampas, walang anumang kuta ang kayang makatayo laban sa lakas nito. Sa loob ng malawak na boardroom, ang amoy ng mamahaling pabango at bagong linis na leather ay tila naging amoy ng takot nang bumukas ang pinto. Ang lahat ng mga board members, na kanina lang ay nakikinig sa desperadong paliwanag ni Rafael tungkol sa pagkalugi ng resort, ay sabay-sabay na napalingon. Tumambad sa kanila si Ligaya. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang apoy na nagliliyab sa gitna ng silid. Sumasalamin sa determinasyong matagal na niyang ikinubli. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na ang mabagal na hakbang ng isang janitress. Bawat tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang hatol na naglalapit sa kanyang mga kaaway sa kanilang katapusan. Anong ginagawa mo rito? Ligaya. Ang boses ni Rafael ay pumiyok. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Guard. Ilabas ang babaeng ito. Hindi siya kasama sa meeting na ito. Mali ka, Rafael. Ang mahinahong tugon ni Ligaya, ngunit ang bawat salita ay may talim na tila humihiwa sa hangin. Sa katunayan, ako ang pinakaimportanteng tao sa silid na ito, lalo na't pinag-uusapan niyo ang pag-aari ng aking pamilya. Dahan-dahang pumasok si attorney Vicente sa likuran ni Ligaya. Bitbit ang isang itim na briefcase. Ang seryosong mukha ng abogado ay nagpatahimik sa mga gwardyang sana ay lalapit. Mr. Soriano, bilang kinatawan ng major shareholder na naghain ng demanda, narito kami para ipaalam na ang lahat ng desisyong ginawa mo sa huling 6 na buwan ay walang bisa. Pahayag ni Vicente habang inilalatag ang mga dokumento sa gitna ng mesa. Ang Soriano Heritage Resort ay hindi kailanman naging pag-aari ng pamilya Soriano. Ito ay nakapailalim sa isang trust fund na itinayo ni Don Alfonso. At ang tanging tagapagmana na may kapangyarihang magdesisyon ay ang kanyang apong si Ligaya. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng silid. Ang mga board members ay nagsimulang magpalitan ng mga nagtatakang tingin. Si Doña Consolacion ay napatayo. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Kasinungalingan iyan. Niloko kami ng matandang iyon. Sigaw ng matanda habang itinuturo ang dokumento. Ligaya, wala kang alam sa negosyo. Isang kang hampaslupa na pinulot lang namin. Ang hampaslupang sinasabi nyo. Doña Consolacion. Ang siyang nagbayad sa lahat ng utang nyo sa sugal sa nakalipas na 2 buwan para lang hindi tuluyang bumagsak ang resort na ito.
Malamig na sagot ni Ligaya habang tinititigan ang matanda sa mga mata. Dahil ang perang akala nyo ay kinikita ng resort, ay matagal nang itinatabi ni Rafael para sa kanyang sariling pagtakas. Lumingon si Elena kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala. Ano ang sinasabi niya? Rafael, anong pagtakas? Sa sandaling iyon, pumasok si Daniel. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi, ngunit matatag ang kanyang paninindigan. Totoo ang lahat. Elena, may ticket na siya patungong Singapore para sa hapon na ito. Isang ticket lang. Iiwan ka niya rito para harapin ang lahat ng kasong isinampa ng board. Ang tunog ng pagbagsak ng baso ni Elena sa sahig ay tila ang tunog ng pagguho ng huling kuta ng kanilang samahan. Hayop ka, Rafael. Akala ko ba mahal mo ako? Akala ko ba tayo ang magkasama sa lahat? Tumahimik ka, Elena. Sigaw ni Rafael, na tila isang hayop na nakulong sa isang madilim na sulok. Wala kayong ebidensya. Lahat ng ito ay gawa-gawa lang. Mayroon kaming sapat na ebidensya, Mr. Soriano, wika ni Attorney Vicente habang binubuksan ang pinto ng boardroom. 3 pulis na nakauniporme ang pumasok sa silid. Ang kalansing ng mga kagamitang metal na dala nila ay tila isang pamilyar na tunog ng paghuhukom. Ang bawat hakbang ng mga autoridad ay tila nagpapaliit sa mundo ni Rafael. Rafael Soriano, inuaresto ka sa kasong corporate fraud, malversation of funds, at falsification of public documents. Ang deklara ng opisyal habang inilalabas ang warrant of arrest. Naramdaman ni Ligaya ang bigat na dahan-dahang nawawala sa kanyang balikat habang pinapanood ang paglalapat ng mga posas sa mga kamay ni Rafael. Ang lalaking dati ay tinitingala niya. Ang lalaking nanakit sa kanyang damdamin at nagnakaw ng kanyang dangal. Ngayon ay nakayuko at hindi makatingin sa kanya. Patawarin mo ako, Ligaya. Para kay Angel, huwag mo itong gawin. Pabulong na pagsusumamo ni Rafael habang hinihila siya ng mga pulis. Tumingin si Ligaya sa kanyang asawa, ang huling tingin ng isang babaeng, tapos ng magmahal ng isang taong hindi karapat-dapat. Ginawa ko ito, Rafael. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal ko kay Angel. Ayaw kong lumaki siya sa isang mundong binuo mula sa pagnanakaw at kasinungalingan. Nang mailabas na si Rafael at Elena sa silid, muling bumalik ang katahimikan sa boardroom, ngunit ito ay hindi na ang katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan ng isang bagong simula. Dahan-dahang lumakad si Ligaya patungo sa dulo ng mesa at umupo sa upuan ng chairman. Ang pwestong dati ay inuupuan ng kanyang lolo. Magsimula na tayo. Wika ni Ligaya sa mga board members. Mula ngayon, ang Soriano Heritage Resort ay pamamahalaan ng may dangal, katapatan, at pagpapahalaga sa bawat taong nagtatrabaho rito. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, nakita ni Ligaya si Elena na sumisigaw pa rin sa labas ng pintuan habang tinatangay ng mga pulis. May isang bagay na hindi pa rin mawala sa isip ni Ligaya. Nahanap na ba niya ang notebook na itinago ni Elena? At ano ang gagawin niya kay Doña Consolacion na ngayon ay nakatulala at nawalan ng lahat ng kapangyarihan? Ang sikat ng araw na tumatama sa mukha ni Ligaya sa loob ng boardroom ay tila isang pagkilala ng langit na ang katotohanan. Kahit gaano pa katagal ilibing, ay laging hahanap ng paraan upang sumilay muli. Ang gulong ng buhay ay sadyang hindi tumitigil sa pag-ikot. Ang mga nasa itaas noon ay nasa ilalim na ngayon. Dinadanas ang pait ng lupang dati ay kanilang tinatapakan ng may pagmamataas. Ang sikat ng araw sa balkonahe ng Soriano Heritage Resort ay tila may dalang bagong pag-asa. Malayo sa madilim na ulap na bumalot sa lugar na ito sa loob ng mahabang panahon. Ngunit bago tuluyang yakapin ni Ligaya ang liwanag, kailangan niyang saksihan ang huling hininga ng kahapon sa isang maliit at madungis na apartment sa labas ng bayan, malayo sa karangyaan ng mansyon. Naroon si Doña Consolacion. Ang matandang dati ay nababalot ng sida at ginto ay nakaupo ngayon sa isang sirang silya.
Suot ang isang kupas na duster. Ang kanyang mga kamay, na dati ay mabilis dumapo sa pisngi ni Ligaya, ngayon ay nanginginig habang humahawak sa isang basong plastic. Wala na ang mga katulong na uutusan. Wala na ang mga kaibigang hihingian ng pabor. Ang tanging kasama niya ay ang katahimikan ng kanyang sariling kasamaan. Karma is real. Mama, sabi ko naman sa inyo, huwag niyo kaming itulak sa pader. Ang bulong ni Daniel na dinalaw ang matanda para ihatid ang huling balita. Si Elena nakita siya sa kalsada. Gala-gala. Tinakasan ng lahat ng mga lalaking akala niya ay sasalo sa kanya. Ang lahat ng perang ninakaw niyo. Kinain lang ng mga abogado at multa. Walang naisagot ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Tila doon lamang niya napagtanto na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pang-aapi, kundi sa dangal na kailanman ay hindi niya itinanim sa kanyang puso. Samantala, sa loob ng resort, muling binuksan ang malalaking pintuan ng lobby. Ang mga empleyadong dati ay hindi napapasweldo ay masayang naglilinis. Ang kanilang mga mukha ay puno ng ngiti dahil alam nilang ang kanilang bagong pinuno ay isang taong nakakaalam ng halaga ng bawat patak ng kanilang pawis. Dahan-dahang lumakad si Ligaya patungo sa silid kung saan nananatili si Angel. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila pagbura sa alaala ng janitress na nagtatago sa likod ng maskara. Binuksan niya ang pinto at doon, sa gitna ng silid, nakita niya ang kanyang anak na nakatingin sa labas ng bintana. Angel, mahinahong tawag ni Ligaya. Lumingon ang bata. Sa pagkakataong ito, wala nang maskara, wala nang takot. Tumakbo si Angel patungo sa kanyang ina at yumakap ng napakahigpit. Tila ayaw nang bumitaw pahabang buhay. Ibinuwal ni Ligaya ang lahat ng kanyang katigasan at hinayaan ang sarili na maiyak sa balikat ng kanyang anak. Mama, I missed you so much. Akala ko hindi ka nababalik. Hikbi ni Angel. Humiwalay ng kaunti si Ligaya at hinaplos ang mukha ng bata. Inamoy ni Angel ang leeg ng kanyang ina at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mama, amoy dagat ka na uli. Wala na yung amoy ng chlorine na dala mo noong huli tayong nagkita. Ang golden moment na iyon ay tila selyo ng kanilang bagong buhay. Ang amoy ng dagat, ang amoy ng kalayaan at ng pamana ni Lolo Alfonso ay muling nagbalik sa kanilang pagkatao. Sa mga sumunod na araw, ang Soriano Heritage Resort ay muling naging sentro ng turismo sa Batangas. Ngunit higit sa ganda ng lugar, ang mga tao ay bumabalik dahil sa malasakit na nararamdaman nila sa ilalim ng pamumuno ni Ligaya. Nagtayo siya ng mga scholarship programs para sa mga anak ng mga empleyado at sinigurong walang sinuman ang makakaranas ng pang-aaping naranasan niya. Isang hapon, habang nakaupo si Ligaya sa kanyang opisina, inabutan siya ni Mang Carding ng isang puting sobre. Ligaya, may dumating na sulat para sa iyo. Galing sa kulungan. Napatigil si Ligaya. Ang pangalan sa likod ng sobre ay sapat na para pabilisin ang tibok ng kanyang puso, Rafael Soriano. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang sulat. Ano pa ang gustong sabihin ng lalaking sumira sa kanyang tiwala? Humihingi ba ito ng tawad? O may panibago na namang lason na gustong ihasik sa kanyang tahimik na buhay? Habang binabasa ang unang linya, ang mga mata ni Ligaya ay naningkit. Ang bawat salitang isinulat ni Rafael ay tila isang tinik na pilit pa ring humahanap ng puwang sa kanyang puso. Ligaya, alam kong wala akong karapatang humingi ng anuman, pero kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol sa huling habilin ni Lolo Alfonso na hindi mo pa nababasa. Napahawak si Ligaya sa gilid ng kanyang mesa. May iba pa bang lihim na itinago ang kanyang lolo? Mayroon pa bang mas malalim na dahilan kung bakit kailangang mangyari ang lahat ng pagdurusa niyang ito? Ang tunog ng pagsara ng pinto ni Mang Carding ay tila isang babala na ang kapayapaang tinatamasa ni Ligaya
ay maaaring may kasama pa palang isang malaking pagsubok na hindi niya inaasahan. Ang pagpapatawad ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi ang pinakamataas na anyo ng katapangan na maaari nating ibigay sa ating sarili upang tuluyan ng makalaya sa tanikala ng nakaraan. Ito ang tanging kaisipang namumutawi sa isipan ni Ligaya habang tinititigan niya ang mga rehas na bakal sa loob ng pambansang pitan. Ang bawat kalansing ng mga susi ng gwardya at ang mabigat na tunog ng pagsara ng bawat pinto ay tila mga paalala ng kalayaang tinatamasa niya sa labas. Habang ang lalaking nasa kanyang harap ay unti-unti nang kinakain ng pagsisisi, si Rafael ay hindi na ang makisig na lalaking nakilala niya sa Batangas. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, ang kanyang buhok ay may mga puti na, at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng ambisyon. Sa likod ng makapal na salamin na naghihiwalay sa kanila, dahan-dahang itinaas ni Rafael ang kanyang nanginginig na kamay. Ligaya, salamat at pumunta ka. Ang pabulong na wika ni Rafael sa intercom. Inakala ko na pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, hindi mo na ako gugustuhing makita pa. Narito ako hindi para sa iyo, Rafael, ang matatag na sagot ni Ligaya. Narito ako para sa sarili ko. At para kay Angel, binasa ko ang sulat mo. Napayuko si Rafael. Ang huling habilin ni Lolo Alfonso. Alam niya, Ligaya, alam niya na darating ang araw na tatalikuran kita. Sinabi niya sa akin noon, bago siya mamatay, na ang resort ay ibibigay lamang sa iyo dahil ikaw lang ang may pusong hindi marunong sumuko. Ginamit niya ang kasakiman ko para patunayan sa iyo ang sarili mong lakas. Patawarin mo ako. Ligaya, sa bawat gabi na iniwan kitang mag-isa, sa bawat salitang binitawan ko para durugin ka. Patawad. Naramdaman ni Ligaya ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang kirot ng sugat na sariwa pa. Ito ay ang kirot ng isang peklat na nagsisimula ng humilom. Pinanood niya ang pagbagsak ng mga luha ni Rafael, ang mga luhang dati ay pinaniniwalaan niya. Ngunit ngayon ay tila wala na ring saysay sa harap ng katarungan. Pinapatawad na kita, Rafael. Ang wika ni Ligaya, at ang bawat salita ay tila isang malaking pasanin na ibinaba niya sa kanyang balikat. Pinapatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit mo sa puso ko. Pero ang patawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ang buhay na sinira mo ay tapos na. Ang buhay na itinatayo ko ngayon ay para na lamang sa akin at sa anak ko. Tumayo si Ligaya at hindi na hinintay ang sagot ni Rafael. Ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ng pasilyo ay tila isang masayang marcha patungo sa liwanag. Paglabas niya ng kulungan, sinalubong siya ni Daniel. Ang kanyang kapatid ay may daladalang mga dokumento para sa kanilang bagong negosyo, isang livelihood center para sa mga kababaihang biktima rin ng pang-aabuso. Ang pagsisikap ni Daniel na makabawi ay kitang-kita sa bawat pawis sa kanyang noo at sa bawat ngiting iniaalay niya sa kanyang ate. Ate, handa na ang lahat sa resort para sa anibersaryo ng pagkamatay ni Lolo. Wika ni Daniel habang pinagbubuksan ng pinto ng sasakyan si Ligaya. Bago sila umalis, humiling si Ligaya na dumaan muna sa dalampasigan. Doon, sa ilalim ng papalubog na araw, kinuha ni Ligaya ang isang puting kalapati na daladala ni Angel. Ang golden moment na ito ay tila isang panalangin na lumipad patungo sa langit. Dahan-dahang ibinukas ni Ligaya ang kanyang mga palad. Naramdaman niya ang bilis ng pintig ng puso ng ibon bago ito tuluyang pumagaspas at lumipad patungo sa malawak na asul na abot-tanaw. Ang tunog ng mga pakpak nito sa hangin ay tila musika sa pandinig ni Ligaya. Malaya ka na, Mama, bulong ni Angel habang nakayakap sa kanyang baywang. Malaya na tayo, anak, sagot ni Ligaya habang pinapanood ang paglubog ng araw na nagkukulay ginto sa bawat alon ng dagat. Naramdaman ni Ligaya ang isang kakaibang kapayapaan.
Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, naramdaman niyang buo na siyang muli. Hindi na siya ang biktima. Hindi na siya ang janitress. Hindi na siya ang asawang itinapon. Siya si Ligaya, isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag, mas maningning, at mas puno ng pag-asa. Ngunit sa kanyang huling pagtanaw sa malayo, napansin niya ang isang bulto ng tao na nakatayo sa dulo ng pampang, tila nakamasid sa kanila. Isang pamilyar na bulto na tila nagpapaalala na ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang panibagong kabanata. Handa na akong maging masaya. Ang huling wika ni Ligaya sa kanyang sarili habang ang kanyang refleksyon sa tubig ay nakangiti, tila sumasalamin sa liwanag ng isang bagong bukas. Ang bawat paglubog ng araw ay hindi tanda ng pagtatapos, kundi isang pangako ng kalangitan na muling sisikat ang liwanag na may dalang mas matamis na pag-asa. Ang buong Soriano Heritage Resort ay nababalot ng makukulay na banderitas at ang amoy ng inihaw na litson at sariwang seafood ay humahalo sa alat ng hanging dagat. Hindi ito ang marangyang selebrasyong puno ng mga politikong nagpaplastikan, kundi isang engranding fiesta ng pasasalamat para sa mga empleyado at sa komunidad ng Batangas. Ang tunog ng tawanan ng mga bata at ang masayang kwentuhan ng mga matatanda ay umalingaw-ngaw sa buong dalampasigan. Tila isang awit ng tagumpay pagkatapos ng mahabang panahon ng pagtitiis. Nakatayo si Ligaya sa gitna ng entablado. Suot ang isang simpleng bestidang puti na may burang asul na alon ang disenyo na siya mismo ang gumawa. Wala na ang mabigat na kolorete sa kanyang mukha. Ang tanging nagpapaganda sa kanya ay ang tunay ng ngiting nagmumula sa kanyang payapang puso. Ang selebrasyong ito ay hindi para sa akin. Ang panimulang wika ni Ligaya sa harap ng mikropono. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng katatagan. Ito ay para sa bawat isa sa inyo na hindi sumuko. Noong ang resort na ito ay tila lulubog na. Itinatatag ko ngayong araw ang Lolo Alfonso Foundation para sa scholarship ng inyong mga anak at livelihood programs para sa mga kababaihan. Dahil ang tunay na yaman ng Soriano ay hindi ang lupang kinalalagyan natin, kundi ang dangal at pagmamahal na namamagitan sa atin bilang isang pamilya. Peter. Isang malakas na palakpakan ang sumabog sa paligid. Nakita ni Ligaya si Mang Carding na maluha-luha habang nakikipagkamay sa mga bagong accountant. Nakita rin niya si Daniel na abalang nag-aayos ng mga silya at tumutulong sa mga matatanda. Isang imahe ng kapatid na tuluyan ng nagbago at nahanap ang kanyang tamang landas. Pagkatapos ng kanyang talumpati, dahan-dahang lumapit si Angel sa kanyang ina. Hawak ng bata ang isang maliit na painting na ginawa niya sa eskwelahan, isang larawan ng dalawang babaeng magkahawak kamay sa tapat ng isang malaking bahay at malawak na dagat. Mama, tignan mo, tayo yan, ang masayang sabi ni Angel. Yumuko si Ligaya at hinalikan ang noo ng kanyang anak. Ang golden moment na ito ay tila isang litrato na nakatatak sa kanyang kaluluwa. Naramdaman niya ang init ng maliit na kamay ni Angel sa kanyang palad. Isang hawak na nangangako na kailanman ay hindi na muling mapaghihiwalay. Habang unti-unting nagkukulay kahel ang langit, naglakad ang mag-ina patungo sa dalampasigan. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay tila isang mahinang bulong ng pagkilala sa kanilang katatagan. Huminto sila sa tapat ng tubig. Tinarama ang malamig na likido na dumadaloy sa kanilang mga paa. Mama, masaya ka na ba? Tanong ni Angel habang nakatanaw sa malayo. Huminga ng malalim si Ligaya. Nilalasap ang bango ng hangin na walang bakas ng pait ng nakaraan. Higit pa sa masaya. Angel, pakiramdam ko, sa wakas, ay nakauwi na ako sa tunay kong tahanan. Pinanood nila ang huling sikat ng araw bago ito tuluyang naglaho sa abot tanaw. Ang lahat ng luha ni Ligaya, ang lahat ng sampal ng tadhana, at ang lahat ng pagtataksil na naranasan niya ay tila naging mga butil ng buhangin na tinangay na ng dagat patungo sa kawalan.
Ang tanging natira ay ang babaeng matapang na humarap sa bagyo at ang anak na naging angkla niya sa gitna ng kawalan. Sa dulo ng pampang, ang mga ilaw ng resort ay nagsimulang magningning, tila mga bituin na bumaba sa lupa. Ang Soriano Heritage Resort ay hindi na lamang isang negosyo. Ito ay naging simbolo ng isang babaeng muling nahanap ang kanyang sariling halaga. Sa gitna ng katahimikan, isang pangako ang muling binigkas ni Ligaya sa kanyang puso. Ang kanyang buhay ay hindi na muling ididikta ng sinumang lalaki o ng anumang kasamaan. Siya ang kapitan ng kanyang sariling barko, at ang kanyang destinasyon ay ang kaligayahang siya mismo ang gumuhit. Ang tunog ng mga alon ay nagpatuloy, isang ritmong walang katapusan, tila nagsasabing ang kabutihan, katapatan, at tunay na pag-ibig ang laging mananaig sa huli. Isang taon ang mabilis na lumipas. Sa ibabaw ng burol na nakatutok sa malawak na karagatan ng Batangas, nakatayo ang isang maliit na gazebo na pinalalamutian ng mga puting bougainvillea. Dito madalas umupo si Ligaya tuwing hapon. Bitbit ang kanyang tasa ng tsokolate at isang lumang notebook kung saan nakasulat ang mga pangarap na isa-isa na niyang natutupad. Ang Soriano Heritage Resort ay hindi na lamang isang kilalang pasyalan. Ito ay naging simbolo ng bagong pag-asa. Ang mga empleyado roon ay hindi na nakatungo sa takot, kundi naglalakad ng may pagmamalaki at ngiti sa kanilang mga labi. Si Daniel ay ganap ng isang responsableng tagapamahala ng livelihood projects ng foundation, habang si Mang Carding ay masayang nagtuturo sa mga bagong henerasyon ng mga accountant tungkol sa katapatan sa trabaho. Sa katahimikan ng hapon, dahan-dahang inilabas ni Ligaya ang isang liham na kararating lang noong nakaraang linggo. Ang balita na si Rafael ay patuloy na nagpapakabait sa loob ng piitan at aktibong nagtuturo sa mga kapwa bilanggo. Habang si Elena ay pumasok sa isang pangkawanggawang samahan sa lalawigan upang dahan-dahang bayaran ang kanyang mga pagkakamali sa lipunan, kumuha si Ligaya ng malalim na paghinga. Sa tanong kung nagpatawad na ba siya, oo, nagpatawad na siya. Ngunit ang kanyang pagpapatawad ay hindi isang pintong nagbubukas upang bumalik ang nakaraan, kundi isang susi na nagpalaya sa kanyang sariling kaluluwa mula sa bilangguan ng galit at pait. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa mga aral, kundi ang pagtanggap na ang mga sugat ng kahapon ay naging mga peklat na lamang na nagpapaalala ng kanyang katatagan. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Nang tumingin si Ligaya sa dalampasigan at nakita si Angel na masayang nakikipaglaro sa mga anak ng mga empleyado, walang takot at walang pangamba sa kanyang mga mata. Nalaman ni Ligaya ang sagot. Ang kapayapaan ay hindi ang pagkawala ng mga bagyo sa buhay, kundi ang katahimikan ng puso sa gitna ng anumang alon dahil alam mong hindi ka na muling mababali ng kahit sino man. At ano ang aral na naiwan sa dalampasigang ito para sa bawat taong makikinig sa kanyang kwento? Ang pag-ibig ay hindi pagsuko ng sariling dangal. Ang pagiging mabuting asawa, anak, o kapatid ay hindi nangangahulugang hahayaan mo ang sarili mong maging basahan sa paanan ng iba. Ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa laki ng ari-arian o sa karangyaan ng pangalan, kundi sa katapatan sa sarili. Sa lakas na tumayo pagkatapos ng bawat pagkabagsak, at sa kakayahang magmahal muli ng may malinaw na hangganan. Inilapag ni Ligaya ang kanyang tasa at hinaplos ang hangin na nagdadala ng halimuyak ng mga bulaklak at amoy ng asin mula sa dagat. Ang bawat patak ng luha na kanyang iniluha noon ay naging mga bendisyon na ngayon ay yumayabong sa kanyang paligid. Si Ligaya ay hindi na ang babaeng nagtago sa dilim. Siya ang liwanag na nagbibigay buhay sa sarili niyang mundo. At habang dahan-dahang pumapatak ang gintong liwanag ng paglubog ng araw sa kanyang mukha, pabulong siyang nagpasalamat sa langit, hindi para sa karangyang natamo, kundi para sa kalayaang muling maging buo. Kepcheo.